So ang gagawin nila, lahat ng pwede nilang palutangin, pasabugin, gagawin nila para itong si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka itong si Sandro makalusot. Hindi kami papayag. Ito isa pang sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Nung una hindi kayo naniniwala itong si Bong Revilla. Pumunta na siya sa DOJ para magpasa ng ebidensya na walang katotohanan yung hearsay na sinasabi ni Yusek ng DPWH. Nagpunta na siya, sumagot siya, humarap siya sa NBI. Di pala, sa Department of Justice. Tingnan nyo tong balitang are. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya. Inihain kanina ni dating Senador Ramon Bong Revilla ang kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice. Kaugnay ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 1319. Lagi nating tatandaan na itong si Bong Revilla, fall guy ito. Ginagawa nilang fall guy. Bakit? Anong rason, Boss Dada? Kakampi nila yan. Ipapaliwanag ko ulit Kakampi nila yan, tumakbo nga yan sa alyansa papanong nila yan, papanong ipagkakanuno nila yan. Anak ng toko naman. Si Inday Sara nga ang may rason. Si Inday Sara nga ang reason kung bakit naging presidente yung putang inang inutil na si Bongbong Marcos na yan Tinarantado pa nila si Bong Revilla pa kaya? O isa pa, si Pastor Apollo Kibuloy na nakatulong sa kanya ng malaki. Napakalaki ng ginasta ni Pastor Apollo Kibuloy, tulong para manalo si Bongbong Marcos kasi nangako siya na itutuloy yung mga programa ni Pangulong Duterte. Ang Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo Kibuloy, for nation building siya Kapag kami nakita o ikaw isang leader ka ng bayan na kahit sino ka pa, kahit anong kulay mo, kahit sino ka pa, basta makikita niya na tutulong ka sa bayang Pilipinas, paaayusin mo ang Pilipinas, pagagandahin mo yung Pilipinas, ibubuhos ni Pastor lahat sa'yo ng suporta na kailangan mo. Hindi naman niya alam na demonyo pala talaga ito si Bongbong. Kita mo, nung nangyari kay Pastor, si Pastor nakakulong na ngayon. Si Pastor, yung SMNI, wala na ngayong prangkisa. Kaya nga si Atty. Guanzon nakaraan nagtatanong Oy, SMNI, umamin na kayo. Di ba binigyan nyo ng advance question si Bongbong Marcos? Noong nagpadebate kayo kasi kayo lang yung debate na inatinan niya So ganun kabobo si Bongbong Marcos. Hindi kahit magandang sinagot ni Bongbong Marcos dun sa debate na yun. Walang maniwalang tao dahil bobo nga pero sa totoo lang, tinanong din namin yan sa pamunuan ng SMNI at hindi marunong magsinungaling ang mga taga-KOJC, maniwala kayo. Wala daw talaga. Hindi daw sila nagbigay ng advance questions. Pero di natin alam kung si Carlos nagbigay ng advance questions niya. Kasi si Carlos, meron siyang question, di ba? Kumbaga, yung mismong SMNI, hinihingi nila yung mga advance questions sa mga panelist para at least alam nila kung paano gagawin, not para ibigay kay Bongbong, pero para alam lang nila yung sequence nung mga tanong, ano yung itatanong ni ganito, ni ganyan, ano yung mga ipakikita nilang mga sa LED, ganun. Wala, mga bossing, hindi ibinigay ng mga panelista nila Sasrogando Sasot, nila Carlos Di Umano, hindi pinagbibinigay. Pero hindi natin alam kasi nakasagot siya ng magaganda doon sa mga tanong ni Carlos So hindi natin alam kung si Carlos ibinigay niya yung kanyang questions kay Bongbong kasi naging gabinete siya pagkatapos dun. Pero SMNI wala. Kasi even sila, di nila alam yung tanong nung mga panelist. At nung hiningi nga nila yung mga tanong sa panelist, hindi binigay ng mga panelist. Nung magtatanong kay Bongbong Marcos sa mga presidentiables yung mga questions nila. So malabo yun. Ako na sumasagot. Yun ang sagot kasi sa akin at naniniwala ako sa SMNI dahil ang SMNI hindi marunong magsinungaling yan. So ayun nga, itong pinagkanuno nga si Pastor, pinagkanuno nga si Inday. Pinagkanuno nga si Zaldico, nagbigay sa kanila ng trilyon-trilyon Ito pa kaya si Bong Revilla. Si Bong Revilla, nakita nila, na-check nila yung galawan ni Bong Revilla. Kasi si Bong Revilla ang presidente ng I think siya ang naging presidente ng Lakas CMD or opisyal. Ngayon syempre dahil nga nag-merge yung mga partido, alyansa nga wala siyang choice but tumakbo sa ni Bongbong.
sa grupo ni Bongbong nung nakaraang eleksyon. Malakas to si hindi natatalo to si Bong Revilla sa eleksyon. Magtataka ka, ngayon lang siya natalo. Sabi ko, kasi sabi ko hindi man mananalo yung Duterte, merong lulusot diyan sa kabila Ang palagay ko talaga nalulusot noon, si Bong Revilla at saka si Lito Lapid Yung si Lacson at saka si Tito Soto, wala na yun Maaaring si Tito Soto pero si Lacson wala na yun Wala namang supporter yun Mas mananalo si Bong Revilla kaysa dyan kay Lacson. Oo, pero nagtataka ako, biglang pumasok yung Tito, Lacson, biglang pumasok yung Kiko at saka yung Bam Aquino. Ayun na, sabi ko, kontrolado ng Malacanang si Garcia, inilaglag talaga nila si Bong Revilla. Bakit? Nakita nila na putsang na pag ito nanalo si Bong Revilla, hindi natin to magiging kakampi. Bakit? Hindi pumirma sa impeachment yung buong angkan niya Ilan ang anak niyang congressman? 2 yata o 3, kasama yata si Lani Mercado. O basta 2 o 3 ang congressman nila. Hindi pumirma lahat yan sa impeachment ni VP Sara So napansin nila yon. Delikado to Hindi natin kakampi to, kaya nilaglag nila. So ngayon, dahil naghahanap sila ng fall guy, pinakamadali na lagyan mo ng sisi si ito, kaya nga tinawag ni tinawag ni Remulla ito na low hanging fruit Ibig sabihin, the most vulnerable na senador itong si Jinggoy at saka itong si Revilla. Sila talaga, at saka si Chis Escudero. Bakit? Bakit? Kasi si Chis Escudero, yung kanyang asawa na si Heart Evangelista, bagets, socialite. Socialite, panayang travel, panayang punta rito, ganyan. Hindi, pero sobrang yaman man nung bata na yan. Anak yan ng may-ari ng Barrio Fiesta So mayaman yung batang yan. Pero hindi nila paano naging mayaman yun? Hindi, wala naman ng projects yan. Wala naman ng ganito yan. Saan kumukuha ng mga gastos yan sa ganito, sa ganyan. May pera yung batang yun. Mayaman yun, dadalawang magkapatid yun. Heredera yung mga magulang yun. So ngayon, pinakamadaling target talaga itong mga senador na sikat. Si Chis Escudero, dahil may asawang bata, paano naman magugustuhan ni Hart yan kung hindi pinauulanan niya ng pera si Hart? May mga ganun silang style para sirain lang yung karakter nitong senador na si Chis Escudero, kita mo. 'Di ba? Siya yung unang tinarget, may corruption sa kanya. Ano nangyari? Hindi ba yung mismong Comelec ang nag-clear sa kanya? Ngayon sinasabi nila paano hindi abogado niya yan si Garcia. Kaya putang ina nyo pala in the first place, bakit iimbestigahan yan kung tao pala niya si Garcia? Di sana hindi na siya inimbestigahan to begin with, di ba? Inimbestigahan siya Walang nakitang walang nakitang solido na na tawag diyan. Walang nakitang solido na ebidensya na makapagpapatunay na may nilabag siya nung eleksyon si Chis Escudero. Ganun din sa ICI. Anong nangyari? Maraming pinagsasasabi itong USEC ng DPWH. Anong sabi ng ICI? Walang matibay na ebidensya na makapagpapatunay na involved si Chis sa corruption. 'Di ba? Ngayon dahil wala na si Chis, hanap tayo ng iba pang mga sikat na mga senador na pwedeng madali nating kasi maganda track record ni Chis Escudero Hindi talaga siya magdanakaw kaya ang hirap nilang tapunan ng ganung klase ng issue meron 2, si Jinggoy at saka si Revilla kasi meron silang dating kaso ng plunder. Kaya yun mga low-hanging fruit na sinasabi ni Remulla, sila yung pinakamadaling targetin para pag-usapan ng tao. Siyempre pag yan, kayo na naman. Nagnakaw na naman kayong 2. Ganun ang sasabihin ng tao Siyempre, jump kagad yung tao dahil judgmental ang mga ang mga Pilipino Pero hindi man nila sinasabi na itong 2 to, si Jinggoy at saka si Revilla. Si Revilla na lang, acquitted yan. Walang nakulong lang yan pero hindi yan na-convict sa kaso ng pagnanakaw. Ang na-convict, alam nyo sino? Ang na-convict si Imelda Marcos. Ang na-convict si Rufy Biazon ng Muntinlupa. Yan ang na-convict. Meron siyang conviction sa Sandigan Bayan to, Sandigan Bayan na dispalko siya ng pera.
Na nung congressman siya, meron din siyang mga ghost projects di umano. Pero ito Sandigan Bayan, guilty siya sa kaso ng pagdating sa pera. Hanggang ngayon mayor pa. 'Di ba? Yan ang etong mga to hindi to guilty. Itong si Bong Revilla, hindi yan siya guilty. Wala yan siyang kaso currently ng corruption. Ito lang dahil binanggit yung pangalan niya, the same Yusek na nagbanggit ng pangalan ni Chis Escudero na kinlear si Chis Escudero ng ICI. So dito mo makikita talaga na ang target yung mga sikat. Yung mga sikat na mga senador. Sino pa yung mga sikat na senador? Si Bongo, si Bato. Tinan mo. Sila yung mga tinatarget ngayon. Si Robin Padilla. Sila yung mga Marcoleta. Tinatarget sila para yung depensa ng tao, syempre yung mga DDS, didepensa sa mga yan. Pag dumipensa dyan, yun na yung awayan ngayon, awayan ng mga propagandista at ng mga DDS, pinagtatanggol ng DDS yung mga pinag-iinitang mga senador. Tapos yung mga propagandista, mag-gaslight, si Bongbong, ayun, pakuya-kuyakoy. Pasinghot-singhot na naman ngayon. Hindi na naman sila napag-uusapan. Para makalimutan natin yung issue, malihis ang issue, eto ang ginagawa nila. Ang isa pa nating nakikitang problema nito. Isa pang nakikita nating problema, alam nyo kung ano. Etong Cavite. Yang Cavite, gusto talagang mahawakan niya ng mga rimulya. Gustong mahawakan niya ng mga rimulya, kaya tain-tae mga yan. Kaya si Boying talagang target yan. Gusto nilang makuha yung buong Cavite. Ewan ko, gagawin nilang Island Cove yung buong Cavite, ewan ko sa kanila. But anyways, ito yung gist nitong ibinabalita natin sa inyo, that they will not stop at anything para lang mailihis yung issues na ang magnanakaw sa Pilipinas, si Bongbong, si Romualdez, si Zaldico, at saka yan, si Sandro Marcos. Kaya kung ano-ano yung mga pinapasabog na naman nila na mga issues ngayon. Kaya wag kayong madiderail, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang halong